Lightning detection system sa Caloocan, balik operasyon na matapos itong makumpuni. At ikalawang, low pressure area na namataan sa south of Guam, binabantayan na rin. Na bagamat parehong napakababa ang tsansa nitong lumakas pa rin kasama ni 99W. Localized thunderstorms, patuloy na nakataas ang forecast sa ilang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Despite na patuloy pa rin tayo na makakaranas ng mas humid at maalinsangang panahon. At ilang bahagi pa rin sa may bandang kanluran ng bansa, especially Palawan, na makakaranas ng moderate at heavy rain showers kasama na ang ilang bahagi ng Davao Region. Bunsod pa rin ang extension ng near equatorial trough na embedded pa rin ng dalawang binabantayang invest. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw ng April 30, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 11 sa isna ng umaga. So una sa lahat ay na-restore ko na po yung operation ng aking lightning detection system. So mas aktibo nang nakaka-detect ng at least 20 lightning strikes ngayon dahil kumumpleto na yung triangulation at makikita na natin dito sa sistema ay aktibo na yung reception niya. Ayan o, gumagana na yung pinaka-validity ng kanyang detection. Dahil kahapon, nag-shutdown yung kanyang detection system, yung pinaka-antenna, dahil nga po, binahayan ng langgam yung aking antenna box. So, dahil sa nangyari is nawalan ng conductivity yung power supply nito. So, nilinis na natin kahapon at na-restore na natin siya. Mabuti naman, hindi nasira yung pinaka main boards niya, na pinakamahal pa naman na parte yon. At umaabot ng 8,000 na halos gapiso lang ang laki. O mga silaki lamang yan ng parang takip ng mineral water, ganun. Yan. Ganun lamang kalaki yung board niya, pero nagkakahalaga ng halos 8,000 piso ang halaga. Ganyan po ka-expensive tong device na ito. At so far ay operational na po siya at nakaka-detect na po siya yung kumpletong grid ng lightning detection system. Kaya nakaka-detect na tayo na at least 20 lightning strikes along kabilang na ang parte ng Northern Luzon at ilang bahagi sa Kanluran at Visayas area. So nagulat ako, madalas na palang nagkakaroon ng mga localized thunderstorms. And so far makikita din sa pinaka-actual satellite imagery na aktibo na ang detection at nadedetect na nga po. Meron dalawa rito sa may bandang Baler Aurora. At meron isa sa may bandang kanluran ng bandang Subic Bay o bandang Olongapo po. So ingat po at makakaranas po tayo ng mga localized thunderstorms po dahil yung forecast yan ay mataas na nga po. Kaya maging sa bahagi ng silangan ng Isabela sa Baybayin ay meron silang naitalang 11 lightning strikes na aktibo ngayon dyan. So tumataas na po yung forecast ng mga lightning strikes. Ibig sabihin ay tataas na po yung mga pagkulog at pagkidlat natin. At which is binanggit na natin yan. Since last month, na kapag kakatapusan talaga ng April at pumapasok po yung May, ay dyan po dumadalas o dumadami po yung mga localized thunderstorms. Dahil unti-unti na nga po na nagpapalit dahan-dahan yung klima natin. Kahit na patuloy pa rin na magiging maalinsangan ng ating panahon. Kaya lang yung pinaka-trough o yung water moisture, yung saturation kasi sa paligid, ay unti-unti kasi nagbabago yun. Tumataas na po yung saturation ng moisture sa paligid. Kaya nagkakaroon na tayo ng mga localized thunderstorms. At mula rito sa ating Doppler radar imagery, courtesy of Pag-asa, ay makikita may mga mataas na water vapor sa paligid at nagkakaroon na ng simultaneous accumulation. So anytime ngayong tanghali o mamaya-mayang hapon ay mag-ready po ng payong dahil asahan na naman ang biglaang buhos ng ulan na umaabot sa mahigit 30 mm rain rate po. Lalo na dito sa Metro Manila. At dahil kahapon, nakaranas na naman kami ng sudden na malakas na buhos ng ulan kahapon. Nakataas ang thunderstorm watch sa buong bahagi ng Visayas pa rin. So expected pa rin mula dyan sa may bandang Negros region or dyan sa may bandang Panay Island. Sa may west portions ng Visayas, kasama na ang Iloilo, Guimaras, Antique hanggang Leyte na po yan. So kasama pati na ang Southern Leyte at Samar within 12 hours po nakataas na naman ang forecast niya. At ilang bahagi o the rest nito, kabilang na ang Aklan,
at Tike at dyan sa may bandang Humindan, Mambusaw sa Capiz at sa bandang Pasi ay nakataas na rin po. So ingat po sa inaasahang localized thunderstorms at nakataas na rin yung advisory niyan maging kay Pag-asa kung titingnan nyo sa official website nila. Sa may Mindanao, well, as usual po, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat dyan at mataas pa rin po ang overcast and gloomy ngayon dyan at tuloy pa rin ang mas magiging maulan lalo na sa may bandang Davao Region na medyo nakakaramdam ngayon ang ilang parte ng dyan sa may bandang Sarangani area na nakakaranas sila ng mga moderate na heavy rain showers ngayon. Kaya nakataas sa Sarangani, Davao Occidental, so mula dyan sa may Don Marcelino at Malita, South Cotabato, sa may Jensan, Davao Oriental, sa may Mati, Gobernador Rosso at San Isidro po yan. Sa Surigao del Sur naman, mula San Agustin, kasama na ang Hinatuan at Tandag, Cortez, Carmen, Madrid, hanggang Bislig po yan. Agusan del Sur naman, ang buong Rosario, San Francisco, so almost lahat ng buong Caraga area ay nakataas po ang forecast ng mga localized thunderstorms. Gaya rin kahapon, so ingat na lamang sa biglaang flash floods po ngayong maghapon pa rin. Sa ating forecast and storm conditions in 3 days, magiging maulan, kalat-kalat po ang ating panahon ngayon, lalo na sa Metro Manila. At partially cloudy po ang ating maghapon, pero mananatiling mataas, na umaabot daw sa 36 to 37 degrees Celsius within 3 days. Hanggang Huwebes daw po yan, hanggang Biyernes. So, bukas po ng Huwebes, aabot do sa 37 degrees Celsius ang magiging outside temperature natin dito sa Metro Manila. So, huwag pa rin pakampante kahit na nakakaranas na tayo ng pag-ulan dahil asahan pa rin ang tuloy-tuloy na maalinsangang panahon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy po, haze at few clouds mo umiira sa amin sa Caloocan at tuloy-tuloy lamang ang mga expected sudden thunderstorms. Especially nitong tanghali o ngayong hapon po, kagaya rin kahapon. So, diretso agad tayo sa ating recorded na lowest temperature na nitala sa amin sa Caloocan. Nakapagtala kami kaninang 5:12 a.m. ng pinaka-lowest of 26.5 degrees Celsius. Kahapon, medyo mainit pa rin ang aming temperatura despite na medyo naging gloomy kami kahapon ng hapon dahil po sa thunderstorms. Nakapagtala kami ng pinaka-highest of 34.9 degrees Celsius, so halos 35 degrees Celsius na pinakamatinding init na po yan sa amin. Samantala, ang aming heat index na itala kahapon, 48.9 degrees Celsius pa rin, so pinakamataas pa rin po yan. Kaya diretso agad tayo sa magiging forecast ng heat index ngayon. At kasalukuyang heat index sa amin. As of 10:58 a.m., nakapagtala na kagad kami ng danger na 44 degrees Celsius heat index. Inaasahan namin na forecast ngayong umaga, 43 degrees Celsius po yung aming heat index ngayong umaga, ngayong 11 a.m. So expected, pinakamataas sa amin hanggang 44 degrees Celsius pa rin, starting ngayong 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, sa iba't ibang bahagi ng bansa naman, na magiging mataas na heat index sa inyo dyan. Unahin natin ang Ilocos Norte. Ito yung mga area na pili ko lamang po, yung mga most commonly na matataas ang temperatura at heat index. So sa Ilocos Norte, nasa 39 degrees Celsius po ang expected heat index sa inyo dyan. At pinakamataas na aabot daw ng 41 degrees Celsius starting mamayang alauna ng hapon po. Na nasa 41 degrees Celsius hanggang alas 2 yung pinakamataas na heat index sa inyo dyan. So, mainit pa rin. Mainit pa rin po yan mga folks. So, wag pa rin po magpabilad despite na nagkakaroon kayo ng forecast ng thunderstorms ngayon dyan. Sa Tuguegarao naman, 40 degrees Celsius ang expected heat index ngayon dyan. Aabot ng pinakamataas, 42 degrees Celsius. Mamayang alauna hanggang alas 2 din po ng hapon. So, mataas pa rin sa parte ng Tuguegarao. At sa may bandang Santiago naman, ang heat index ngayon ninyo dyan ay 39 degrees Celsius. Aabot sa pinakamataas sa 43 degrees Celsius, mamayang alas 2 po yan ng hapon. So, mainit pa rin. Sa may bandang Dagupan naman, Pangasinan, pinakamataas sa inyo ngayon, as of 11 o'clock, 43 degrees Celsius ang forecast ninyo dyan. Aabot daw ng mas mataas pa yan, hanggang 45 degrees Celsius, mamayang alauna hanggang alas 2 po yan ng hapon. So, wag pa rin magbibilad, despite na medyo nagiging maulap-ulap na rin tayo dyan sa may parte ng Central Luzon o Nordo Luzon. Central Luzon sa may Tarlac, 43 degrees Celsius expected heat index sa inyo dyan. At aabot pa rin kayo sa napakataas sa 47 degrees Celsius heat index mamayang alas 2 po yan ng hapon. So, wag din magbibilad dahil nasa very hot danger of 47 degrees Celsius daw ang magiging heat index forecast ninyo dyan.
So wag din masyadong magbibila dahil patuloy pa rin na magiging maalinsangan ng panahon natin kahit na may mga localized thunderstorms na. Sa Batangas City naman ay 43 degrees Celsius ang inyong heat index dyan. Maximum hanggang 46 degrees Celsius. Mamayang alas 2 po yan ng hapon. So mainit pa rin. Sa bandang San Jose Occidental Mindoro naman, expected heat index sa inyo dyan, 43 degrees Celsius din. At yan na ang pinakamataas sa inyo ngayong umaga hanggang ngayong 12 o'clock PM po. Na highest na po sa inyo yan. Ang expected heat index sa inyo na 43 degrees Celsius. Samantala sa may bandang Cebu City naman, ang heat index sa inyo ngayon dyan, 39 degrees Celsius. Pero aabot po yan sa pinakamataas na extreme caution hanggang 41 degrees Celsius starting 1 PM hanggang alas 3 na po yan ng hapon. So mainit pa rin po mga folks. At samantala naman sa bandang Davao City naman sa Mindanao, nasa pinakamataas sa inyo, 37 degrees Celsius ang expected forecast ninyo ngayong umaga. Pero aabot pa yan, yan na po yung pinakamataas ninyo na heat index ngayong maghapon. So, despite na hindi umaabot sa 40 degrees Celsius, wag pa rin baliwalain na extreme caution pa rin ang inyong init pandama dyan. Sa may bandang Zamboanga Peninsula naman, expected heat index sa inyo dyan, 38 degrees Celsius. Yan na yung ang pinapakitaan na pinakamataas na heat index na ninyo dyan sa Zamboanga Peninsula. So, medyo mas mababa kumpara sa amin sa Luzon hanggang Southern Luzon area pa rin. Madalas po kasi inuulan na ngayon ang parte ng Mindanao, kaya mabababa lang ang inyong heat index dyan na hindi umaabot at least 40 degrees Celsius. Samantala, kung itatabi naman natin sa peak extremes in past 24 hours, ang San Jose Occidental Mindoro nangunguna sa may napakamainit na air temperature na 38.2 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, nanatiling almost stationary at 17.4 degrees Celsius lowest temperature na po yan. Sa bandang Surigao naman, ang nakaranas kahapon, within 24 hours na 46 mm na total rainfall, pero kami sa Caloocan, nakaranas kami ng 33.9 mm na total rainfall. At grabe po ang naging pag-ulan. So, within 2 days, nasa total of 49.5 mm na kaagad. Ibig sabihin agad nalagpasan na namin yung April average. So humabol pa po yung aming average rainfall for April. So supposed to be yung April average namin 36.8 mm lamang. So naungusan siya nung umulan kami kahapon ng 33.9 mm, kaya umabot sa total of 49.5 mm ang naging total rainfall namin ngayong April. Ngayon, kung uulanin kami ngayong araw, huling araw po ng April, ay magiging mas above average po ang lalabas na magiging April rainfall namin. Ibig sabihin, nakahabol pa ha. In the last 3 days, nakahabol pa na mahigitan yung average rainfall namin ng mga nakaraang taon na April average rainfall. So, naging biglaan ang paghabol ng ating average rainfall sa Caloocan. So, pumasok pa rin kami sa at least despite na mababa pa rin o below average pa rin yung magiging total nito, pero at least yung mga nakaraan namin na below at least mga below 40 mm ay nahigitan kahit papano. So yung difference niyan at least 12.7 mm ang humigit sa average April rainfall namin. At sa humidity, medyo katamtaman, 70%. Bumaba ito ng 1% since last hour. At medyo mataas ang ating barometric pressure na 1,010 hectopascals. At mabagal lang ang pagbaba nito since last hour. So, mukhang hindi pa masyado thunderstormy niyan. Hindi kagaya kahapon, nasa 1,009 hectopascals. High tide na tide status, mananatiling high tide tayo. Yung sea level, 8 hours and 7 minutes pa po. Mamayang gabi po yan, mga bandang alas 7 pa po ng gabi maglo-low tide. So, mataas po ang level ng karagatan natin o sea level sa pampang ng Manila Bay. Ingat na lamang lalo na sa mga naliligo ngayon na mga kababayan natin. Yung mga malilit na mga isda, wala na magiging problema dahil kalmado naman ang karagatan natin sa kanluran. So, wala magiging problema. Diyan lamang sa may bandang silangang bahagi ng bansa ay medyo ingat na lamang dahil sa lakas pa rin ng easterly trade wind na magbubunsod po yan ng gale force winds po. Samantala sa ating space weather status, meron tayong unsettled na 3.67 na geomagnetic field. So, taas na naman yan, above, KP index of 4. Active to ngayon as of 11 o'clock AM. So, expected potential impact sa poleward 65 degrees geomagnetic latitude. Yan yung sa mga northern hemisphere usually. At magkakaroon ng mga ilang pagkadyot o nagkakaroon ng kadyot sa mga power grid natin.
At napabalita natin yata sa may Portugal yata, if I'm not mistaken, nung isang araw nagkaroon yata ng total blackout daw sa if I'm not mistaken, Portugal or Spain, nagkaroon daw ng total blackout daw dyan. So, wala tayong eksaktong balita mula sa Spain or Portugal kung bakit nakaranas sila ng ganung katindi. At tumagal daw ito ng more than 3 hours, if I'm not mistaken. Kasi pwede kasing sabihin natin nagkaroon ng potential impact. Pero kahapon naman kasi wala naman tayong malakas na geomagnetic field kahapon. At mababa naman yung X-ray flux. So wala namang coronal mass ejection arrival. Wala naman tayong naging malakas na geomagnetic activity since nung isang araw. Hanggang unsettled lang tayo. So imposibleng may kinalaman po yung ating solar activity. Samantala sa ating NOAA KP Index breakdown, ang forecast nito hanggang 1.67 ang pinakamataas. So normal naman po yung ating geomagnetic field pero nagkaroon tayo ng above KP Index of 4 na geomagnetic activity. Well, minor pa rin naman yan. So wala tayong solar radiation at 50% naman ang inaasa nating radio blackout po at 50%. Malamang dyan sa may bandang regional solar activity, expected dyan. M-class pair dahil tatagal daw ang epekto nito hanggang May 2, 2025 po yan. So, posible pa rin umabot ng class flares of R1 to R2 or posibleng umabot ng R3 within 3 days. Well, tingnan po natin dahil mababa naman ang pinapakitaan ng forecast nito sa ating ginagamit na monitoring na KP Index breakdown. So, yung solar flare nanggagaling yan probably mga bandang 6:30 o'clock or 11 o'clock position base sa ating LASCO. Sa C3 naman, bandang 5 o'clock yung burst, pero mahina naman ito at medyo lihis sa Earth. At yung ating solar wind naman ay mahina naman, hindi naman siya nag-above normal speed. Well, posible yan dahil mayroong tayong sunspot na nakatutok direkta sa Earth, yung AR4076, bagamat maliit lamang ito, pero maabot pa rin sa 105 yung ating daily sunspot dahil nga po dito sa AR4076. Sa ating namang solar KP index mula kahapon hanggang minor lang naman ito to moderate. Usually minor lang naman ito at 1.3 to 1.6 yung ating solar X-ray event. So mababa lang naman at hindi naman umaabot ng more than R1 to R2 yung radio activity. Base na rin sa coronal mass ejection. So medyo minor to moderate lang nang naglalaro. Walang epekto sa ating solar photon flux, so walang masyadong epekto sa ating solar activity. So natiling mababa yung ating solar radiation. Medyo good news. At dahil mayroon tayong geomagnetic activity, expected na medyo matakas ang impact sa ating magnetosphere. Ayun nga po, naglalaro sa at least H parallel, total of 77.15 nanotesla. Ang pinaka-distortion position ngayon. Normal po yan kapag sinasalo po yung ating geomagnetic field mula sa haring araw. Minor to moderate lang naman, so walang masyadong problema, pero patuloy pa rin ang mataas na ionospheric TEC range sa may bandang Mid-Pacific. Apektado dyan ang bandang Guam at ilang bahagi ng Caroline Islands. At least sa Pilipinas, 70 to 75 megahertz ang magiging epektado ng ating ionospheric range. Ayan halos sa bandang equator or southern hemisphere ang malakas na propagation ng derived vertical TEC. So, expected ang medyo magmo-moderate na auroral activity sa North and South Pole, lalo na sa may bandang Canada. So, expected po yan na magkakaroon ng visual. At sa ating plasma density naman, at least sa huling araw ngayon, medyo propagate ang stereo A, at least mga 550 to almost 600 kilometers second. So medyo minor to moderate lang yung velocity nito at impact. Kaya nagkaroon tayo ng mga significant impact sa ating geomagnetic K-index. At least mga 4. So yun lamang yung ating analysis. Wala magiging problema sa derivative absorption. At fairly naman yung ating day band ng HF conditions ng between 10 to 12 at 80 to 40 meters. Sa gabi lamang medyo magiging poor ang 10 meters to 12 meters yung effectivity ng paghina ng high frequency transmission. So hindi masyado ganun kabigat yung epekto sa ating Earth bukod sa solar activity.
So, take note po sa ating invest ha. Dalawa na po yung ating invest na low pressure area na binabantayan. Bagamat natiling inconsistent to. Yan. Lalo na si 99W, under dissipation monitoring yan. So, anytime nila, aalisin na lamang yan ang aking tropical cyclone sector. So, hanggat hindi pa ay natiling automatic, binabantayan pa rin natin yan mga folks. Samantala sa ating almanac, so may katangharing araw kaninang 5:33 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:12 PM. Yung ating waxing crescent ng sinag ng buwan, 7% na po. So medyo may illumination na po ito. Pa-moonrise pa lamang ito as of 7:31 AM kanina. Kaka-moonrise pa lamang yan kanina. So 51 degrees elevation ito ngayon. Lulubog pa po ito mamayang gabi at 9:04 PM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Miyerkules hanggang bukas, unang araw po yan ng May 1, ay inasahan natin na magiging maulap pa rin ang panahon. Pero yung forecast ng localized thunderstorm sa NCR, medyo mataas na po ha, around 55%. At sa bukas naman ng Huwebes, magiging partly cloudy rin tayo, chance na pag-ulan 7 to 10%. Ngayong araw, ang chance na pag-ulan isolated lamang kaya walang naka-indicate of percentage chance of rain. So, isolated lamang ang magiging pag-ulan natin dito sa Metro Manila. Kung pumasok muli, ang chance na mga localized thunderstorms. Highest and lowest temperature expected naglalaro 35 to 37 degrees Celsius. Bukas po yung 37 degrees Celsius forecast bukas pa po yun ng Huwebes. Ngayong araw, mga nasa 35 degrees Celsius daw yung pinaka-highest expected temperature natin ngayong araw. Lowest temperature expected naglalaro 27 to 28 degrees Celsius. Samantala, nag-resolve na naman si Pag-asa, kaya sa ating local weather advisory natin, data feed po ito. Kaninang madaling araw pa huling ni-report ito ni Pag-asa na mataan nila yung bagong low pressure area. Ito na yung C90W na yung binabantay nila. Estimated layo, 805 km is southeast yan ng Mindanao. Well, nai-report ko yan kahapon. I-discuss natin uling ngayong umaga. At na-embedded pa rin ito ng Intertropical Convergence Zone. Bukod sa may mga ITZZ effectiveness pa rin. So, dahil malayo pa naman ito at labas pa naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay wala pa tayong masabi na o wala pa tayong masisiguro na ito ay papasok din ng ating PAR, mga folks. I-discuss natin kung bakit. So sa visit term o short term weather forecast natin yung huling araw hanggang Biyernes po ito, partially clouded, puro forecast po na isolated rain showers po ang iiral dito sa Metro Manila, lalo na sa amin sa Caloocan hanggang this weekend po. So medyo prepare na lamang po at since pagpasok po ng May 1 ay Huwebes po, bukas po yan, so mukhang walang pasok ang ating mga kababayan. Wala pong pasok yan bukas. So, medyo nag-relax na lamang po siguro kung may mga companies kayo na hindi magpapapasok ngayong araw. At ingat na lamang po sa mga lalabas pa rin ngayong araw hanggang bukas po yan ng May 1. Ano yan, Labor Day kasi yan bukas po. So, ingat na lamang po mga folks dahil tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng mga localized thunderstorms. So, diretso ka tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa heavy rain potential. Well, magiging part nito sa mostly cloudy ngayon ang umiiral sa ilang bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa silangang bahagi mula Santa Ana, Cagayan at the rest ng bandang dyan sa may dulo ng Isabela. Sa may bandang Makunako, nakakaranas kayo ng mga ilang light to moderate ngayon dyan. May mga pagkulog at pagkidlat. Ingat po sa mga nasa baybayin ngayon. Sa may bandang Santa Ana, Cagayan, maulap din kayo dyan. Medyo nakakaranas din kayo na medyo makulimlim na himpapaw rin at asahan ng mga ilang isolated light to moderate showers. Pero the rest naman ng kanluran ng Luzon, katamtaman at medyo maaraw pa rin kayo dyan. Pero tuloy-tuloy pa rin na mailinsangan tayo bunsod ng Estalis. However, nagiging maulap na rin ang ilang bahagi sa baybayin ng kanluran ng Zambales. Bagamat maaraw at malinsangan pa rin sa buong bahagi ng Pangasinan at Central Luzon. Maulap din ang parte ng Quezon Province, especially dyan sa may bandang Baler, Aurora. Nagiging maulap ngayon dyan, so expected ang mga localized thunderstorms, expected dyan, at maaaring magpang-abot na naman yan mamaya sa Metro Manila. Mula bandang Bulacan at Gapan, Nueva Ecija, expected partly to sa Musikaw di tayo dyan, kabilang na ang pababa ng Metro Manila at ilang bahagi dyan sa may bandang Cavite, Laguna at dyan sa Batangas area. Magiging overcast tayo ngayon dyan at medyo gloomy, so expected ang mga isolated and localized thunderstorms ngayong araw at ngayong maghapon po yan mga folks. Magiging maulap na rin ang parte ng Quezon Province ng Atimonan and the rest ng bandang Bicol region na po, papasok ng Camarines Norte, ay magiging maulap din tayo dyan, overcast and gloomy ngayon tayo dyan at asahan ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms.
Maaring magkaroon din ng mga isolated rain showers sa bandang Bicol region, especially dyan sa bandang Naga. At dyan sa may area ng Caramoan, Biracatanduanes at ilang parte ng Legazpi at Sorsogon. Isolated lang din ang naka-forecast sa inyo dyan. 40 to 60% ang chance ng uulanin, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. Pero ngayon, makikita natin, despite na magiging overcast at gloomy, ay nagiging katamtaman ang ilang bahagi dito sa may bandang Naga at Iriga area. Pero hindi mawawala ang magiging maulap na yung papawarin ha. Kabilang na ang buong bahagi ng South Luzon, kasama na ang Marinduque, Romblon hanggang Masbate. Maulap na rin sa parte ng Mindoro, especially Occidental Mindoro. So asahan din ang mga isolated light to some moderate rain showers at may mga localized thunderstorms. Moderate to heavy rain showers ngayon na nararanasan dyan sa bahagi ng Palawan, lalo na sa may bandang El Nido. Ingat po sa biglaang pagbaha. The rest ng bahagi ng San Vicente, Dumaran, Araceli, hanggang Rojas po yan. Moderate to heavy rain showers ngayon nararanasan ninyo dyan. Ingat po sa mga biglaang flash floods. Kabilang na ang Puerto Princesa hanggang sa dulo na yan ng bandang Brooks Point, Batarasa at Balabac. Ayun, kitang-kita po sa satellite imagery ang moderate to heavy rain shower cluster na kaulapan na yan na nagdadala ng malawakang heavy rain showers po. So ingat po sa mga pagbaha mga folks. Mula naman sa may bandang kanluran ng Western Visayas sa Panay Island, maulap din kayo dyan. Kabilang na ang buong bahagi, kasama na ang Iloilo, Antique, yan, pababa na yan ang bandang San Jose Buenavista, Tobias Former at Anigi. Mula naman sa bandang Iloilo, patawid ng Bacolod, maulap din kayo dyan. So expected din mga isolated light to moderate showers and some heavy rain showers, lalo na ngayong hapon na may localized thunderstorms. Kabilang na ang area na yan ng Bacolod, Victorias hanggang dyan sa may bandang Escalante. So magiging maulap din ang parte ng Canlaon. So ingat na lamang kung bigla kayo ulanin dyan. Paki-watch out na lamang sa magiging dalang lahar kung sakaling umulan ng malakas sa may bandang paligid ng Bulkang Canlaon. The rest naman ng Negros Occidental, pababa ng Himalay Line at Kabangkalan hanggang Sipalay, magiging maulap din po kayo dyan at asahan ng mga localized thunderstorms ngayong maghapon. Maulap din, partly cloudy, tumusikaw din ang naiiral sa Negros Oriental, especially dyan sa bababa ng Bais, Sanhay, Dumaguete at dyan sa Siaton nga po. Nakatas nga rin nga sa thunderstorm advisory ni Pag-asa yan kung babalikan ninyo sa aking front dashboard. Magiging katamtaman pero magiging maulap din ang Siquijor, kabilang na ang sentral ng Visayas sa Cebu, kasama na ang Bohol, at makakaranas din kayo ng mga ilang light to moderate and clusterized heavy rain showers, lalo na ngayong hapon o gabi. Magiging maulap din ang bahagi ng Southern Leyte po. Yan, nagiging maulap po kayo dyan. So expected din mga isolated and localized thunderstorms. Bagamat katamtaman sa the rest ng bandang northern part ng Leyte, kasama na ang Ormoc at Tacloban. Magiging maaraw sa inyo dyan. Pero nakataas lang forecast sa inyo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, kabilang na ang Eastern Samar region. Maaraw ngayon sa inyo dyan, katamtaman ang lagay ng panahon, pero anytime magiging partly cloudy to mostly cloudy anytime, na mararamdaman muna dyan sa may bandang Lavas o Mapanas o Gamay, and then maya-maya posibleng mga isolated light rain showers to moderate. Ganon din sa parte ng bandang Borongan Eastern Samar, pababa ng bandang Gian Eastern Samar, despite na medyo maaraw ngayon muna kayo dyan, na maalinsangan din, bunsod pa rin ng Estalis, pero mataas ang forecast ninyo dyan, umaabot na ng 17% chance na magkakaroon kayo ng mga localized thunderstorms, lalo na ngayong hapon. So, kung pumasok man yan, ready na lamang ang inyong mga payong, lalo na kung hindi umulan, ay yung tinding sikat naman ng araw. Sa may banda Mindanao naman, ang buong Surigao region at Caraga, nakataas ngayon dyan ang mga localized thunderstorms, partly to Surigao din ngayon ang umiilat dyan, despite na humid ang panahon at overcast and gloomy, kabilang na ang sakop ng Butuan and the rest ng Agusan del Sur at Surigao del Sur area. Magiging maulap din ang ilang bahagi ng Bislig hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley ng Davao de Oro at areas ng Davao Oriental po. So magiging partly cloudy dito sa Mosil Cloudy kayo dyan at asahan pa rin ng mga kalat-kat na pag-ulan na pagkidlat at pagkulog, lalo na sa may bandang timugan ng Davao region, kasama na ang Sorsogon, kasama ang Sarangani and the rest ng Davao Occidental. Nagiging moderate na heavy rain showers po kayo dyan. Ingat po sa biglang flash floods po ng mga taga Jose Abad Santos, Don Marcelino Malita, at maaring madamay ang Santa Maria at Gian. So ingat po, kabilang na ang Sarangani sa uulanin mga folks. The rest ng Sorsogon area mula South Cotabato at Sultan Kudarat, despite na medyo maaraw kayo dyan, partly cloudy, anytime, magiging gloomy rin tayo dyan
at asahan ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Nakataas din ang potential na heavy rain showers dyan ha, nasa at least 40% chance po. So be ready na lamang sa inyong payong mga folks. At mula naman sa area ng Maguindanao del Sur, North Cotabato, at dyan sa pataas na yan ng Lanao del Sur, despite na medyo maaraw muna kayo dyan, partly cloudy, maya-maya magiging overcast and gloomy rin tayo dyan base sa forecast. Pagdala rin ng pananggalang, bukod sa tinding sikat ng araw at bukod sa biglaang magiging maulap at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na sa may bandang Bukidnon, pataas na bandang Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Mula na Lanao del Norte, kasama ng Misamis Occidental, and the rest ng Zamboanga Peninsula partly to mostly kaudili ng iiral na may mga clusterized heavy rain showers po na umiiral kabilang ng Dipolog at ilang areas ng Zamboanga Sibugay at maaring ulanin din kasama ang Zamboanga City at Isla ng Basilan na Tulusulu. So moderate and heavy rain showers din na naka-forecast dyan anytime na hindi naman tumatagal ng mahigit sa 2 oras ang forecast. So generally medyo katamtaman na ng panahon natin at magkakaroon tayo na mataas na forecast po ng mga localized thunderstorms sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang na ang pati ng Luzon sa Metro Manila at Calabarzon area. So, importante ngayon ang payong, bukod sa tinding sikat ng araw, bukod na rin sa biglaang mga localized thunderstorms, lalo na nitong mamayang hapon po na iiral, kagaya rin kahapon. So, diretso agad sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, dalawa na po ang ating binabantayan na INVES, low pressure area, bukod kay 99W po, na nanatiling stationary lamang at wala pa rin pinagbago. So, malamang anytime aalisin na lamang yan sa ating tropical cyclone sector. So, nandyan pa rin siya sa may bandang silangan ng bandang Davao Oriental or bandang dulo ng Governor Honoroso. Almost stationary pa rin itong C99W dyan na nagdadala ng mga kalat-kalat na mga kaulapan at may dalang mga pag-ulan pa rin. Ayun, oh. Pero napakanipis na po talaga nung pinaka-vector niya rito. Napakanipis na lamang. Samantala, itong C90W na which is isang araw ko pa po ito binanggit na mayroon tayong binabantayin din na cluster na maaring tawagin nga pong 90W which is kagabi nga po, itinaas na nga po ito ng ating tropical cyclone monitoring. Ang distance nito ngayon, kung susukatin natin, distance nito mula sa may bandang eastern o east-southeast na Mindanao sa may bandang Davao Oriental, nasa layo itong 2,080 km. East-southeast po yan ng Davao Oriental po. So, napakalayo pa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility or south ito ng Guam, pero makikita natin, malawakan po yung cluster nito ng may bahagya na po itong convectivity. Yan. Bagamat disorganized pa po ito, titingnan natin sa mga susunod na 24 oras o within 48-hour period kung tataas po yung convectivity nito. Dahil malawak po kasi yung kanyang mga kaulapan. So may mga potential po na forecast na ito ay maging aktibong low pressure area pa rin anytime. However, despite na hindi pa rin significant ang kanyang forecast, 1,008 hectopascals yung center air pressure niya. So, titingnan natin kung bababa pa yan within 48-hour period. Mula sa mga pinaka-floater ni 99W, napaka-disorganized pa po, pero makikita natin medyo may mga shallow na pong vorticity sa area ng karagatan niya. Yan. Medyo mataas po kasi yung sea surface temperature po dyan. So, tingnan natin within 48 hour kung pupulido po yung sirkulasyon na yan. Yan, nagkakaroon ng mga ilang shallow vortex dito. Yan. Pero hindi pa siya organized. So, hindi pa natin masabi. Kay 99W, kaya stationary. Si 90W naman, mas makapal po yung kaulapan niya. So, may mga potential pa rin, o may mga chance pa rin ito na magkaroon ng improved or organized development within 48-hour period. So, natin babantayin itong dalawang ito hanggat aktibo siya sa ating tropical cyclone monitoring. Bagamat wala pa rin siyang possibility of ensemble, yan, wala pa rin siyang track ensemble dahil hindi pa nagkakaroon ng changes o paglakas kahit man lang bahagya sa kanyang sirkulasyon. So, dalawa na po yung ating binabantayan at patuloy natin itong i-update time to time mga folks Pero again, maliit pa rin ang tsansa na maging ganap na bagyo ang dalawang ito. Pero dahil nga po nasa karagatan ang dalawang ito, ay may mga posibilidad pa rin na bigla itong magkaroon ng organized development o posible ring magkaroon ng rapid intensification, lalo na itong C99W. Kaya hindi pa rin siya inaalis natin tropical cyclone sector.
So patuloy natin yung babantayan at mula sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring naman for possible development o kung sakali lang, lalo na ni 90W na bago nating binabantayan na invest. Kung titingnan natin sa ating West Pacific Basin, wala pa ring significant na monitoring itong dalawang ito. Ayan o. So napaka-negative pa rin niya sa ngayon. At sa kanilang vorticity at yung pinaka-convectivity o convergence, bahagyang mataas itong si 90W. At yung remnants nilang dalawa, medyo nasa at least possibly favorable po. Pero most recently ay pagitan ito ng possible development pa rin siya. So tingnan pa rin natin kung magkakaroon ng improved coordination, lalo na sa pinaka-upward low nito na pinagbabasehan na po natin yung kanyang vorticity, which is nanatiling invest o halos moderate pa rin ang namamataan natin sa kanya. So sa H anomaly, halos wala na itong nakikitaan yung dalawa. Kaya hindi pa rin conclusive na kung lalakas ito o magiging aktibong low pressure area man lang ang dalawang ito. So patuloy pa rin nating babantayin mga folks. Mula naman sa pinaka-global spectral model, negative pa rin sa pinapakita. Dito, mahinang shallow lamang ang development pero walang improved condition o upward low or intensification. So tuloy-tuloy pa rin ang easterly trade wind at mga surface trap na nagdadala ng pag-ulan sa katimugang bahagi ng bansa. Sa mean sea level pressure naman ay natiling nasa 1,008 hectopascals ang pinakamababa nito. Alongside yan ang intertropical convergence zone pa rin. Normally talaga yan kapag may ITZZ. Usually bumababa ang atmospheric pressure dyan. Pero yung typically na magiging cyclonic, na natiling napakababa pa rin ang forecast. Sa mga computer models naman, at agresibo pa rin na pinapakita ni GFS, although si 99W halos wala na. Pero si 90W nagkaroon pa siya ng forecast na ito ay magiging aktibong LPA between May 1 hanggang May 4 na po yan. At nag-extend na nga ito hanggang May 6. Yan ay kay 90W po. So patuloy natin babantayan dahil kay ECMWF na natiling kalmado pa rin yung forecast ng dalawang ito. Halos walang ipinapakita kay ECMWF. So negative pa rin po sa ating monitoring. Bukod tangin lamang kay NAVGEM, makikita natin ay aggressive din ang pinapakita ni NAVGEM. So bukod tangin si ECMWF at Japan Meteorological Agency pa rin ang hindi nagteterno o hindi nagtatali yung mga forecast nila. So ibig sabihin lamang nito na natiling mababa ang tsansa ng dalawang low pressure area na binabantay natin na maging isang aktibong low pressure o bagyo man lamang. So patuloy pa rin natin itong babantayin, mag-update tayo time to time po. Dahil hanggat nasa dagat kasi ang dalawang yan, posible pa rin talaga na maging isang ganap na bagyo po o lumakas yan sa mga susunod po na mga araw o oras. So tingnan na lamang po natin. Kay Icon naman, aggressive din na pinapakita, pero dito halos hindi makilala yung development, lalo na ni 90W. Ayan o, surface trap lamang ang pinapakita kay Icon. Kay GM naman, halos kalmado rin. So, hindi nagtutugma. Mataas ang probability na mahina ang development mula kay ECMWF, Icon at GEM. Bukod lamang kay NAVGEM at GFS, ang mas agresibong forecast nila na nagiging isang aktibong low pressure area, ang dalawang low pressure area na binabantay natin between 99W at 90W. So, maging yung mga pinakita natin ng mga nakarang araw na Genesis, halos mababa rin. Kaya lang, yung advanced Genesis, yung extended forecast niya, na kung sakaling maging aktibong low pressure area yan, malaki magiging epekto niyan sa may bandang Southeastern Visayas at Eastern Mindanao po. Kung sakaling maging bagyo po. Pero kung hindi, ay wala pong magaganap na actual Genesis na pinakapakita natin sa ngayon. Nagbago na rin yung forecast ng Global Hazard. Ayan, may tumaas pa rin ng probability at least 20% na may mabubuo pa ring low pressure area o aktibong low pressure area sa silangang bahagi ng ating bansa. Ayan o. Kapareho na ipinapakita natin sa pinaka-Genesis Extended Tropical Cyclone Forecast po na pinost natin sa Facebook page, di ba? So, hindi po tayo nagkamali ng ating analysis. So, maaaring ganyan din po yung anomaly na magiging possible development of tropical cyclone lalo na nitong unang linggo po ng May. So, malalaman natin kung ilan yung possibility na may mabubuo yan sa unang linggo po ng May at magre-report naman tayo sa ating bagong tropical cyclone forecast for the month of May
2025. Samantala sa status ng ating dam ngayon, patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam. Mula kahapon 203.61 meters, ngayon ay 203.34 meters na lamang po. Although slow ang pagbawa sa kanya, kaya lang tuloy-tuloy pa rin ang malaking pagdaos-dos ng kanyang water level. Ayun, so medyo tipid-tipid pa rin po sa paggamit ng tubig dahil malaki ang nakukonsumo ni Angat Dam. However, the rest ng mga dams natin ay normal naman at hindi naman masyado nagkikritical pa rin, lalo na si La Mesa Dam, normal pa rin, Magat Dam, at San Roque. Although si San Roque medyo nababawasan rin siya ng malaki. However, medyo kaya pa niyang i-sustain yung level niya dahil at least nasa 244 meters po ang water level ni San Roque Dam. At kung titingnan naman natin dito ay mataas pa po yung significant water level niya. At least hindi pa ganon kalaki ang nakukonsumo niya. At least 238. Wag lang siya umabot sa 230 below ng 240 meters po. Kapag nag-below na ng 240 meters yan, medyo mag-aalangan na po tayo na kumonsumo ng malaki sa taga San Roque po. So medyo bantayin po natin yung pagkukonsumo kay San Roque Dam at kay Angat Dam na. Lalo na malaki po ang pagbawas o pagbaba na ng water level ni Angat Dam. So mukhang sumusunod na rin si San Roque Dam, pero sa ngayon ay kaya-kaya pa po ni San Roque. Hindi kagaya ni Angat Dam na mas malaki ang konsumo niya. So medyo alalayan lang po mo ang paggamit sa Nawasa kay San Roque Dam at kay Angat Dam, medyo tipid-tipid po sa pagkonsumo ng tubig dahil malaki po ang pagdaos-dos ng reserve ni Angat Dam. Samantala sa Ulat Lindol, mukhang kagabi po may malaking malalakas na pagyanig na na-detect na aking seismograph. Ang kagandaan lamang ito, hindi ito sa Pilipinas, sa ibang bansa po ito. So kung titingnan natin sa real-time world seismic monitoring natin, yan ay sa may bandang New Zealand po ang naitala. Ayan malapit sa New Zealand, sa may bandang west coast of South Island, malapit sa New Zealand po yan. Ayan magnitude 6.2 po ito at isang magnitude 6.8 na mas malakas po. Oras natin sa Pilipinas yan, mga bandang alas 9, alas 10:53 po ito ng gabi. Yan. Mga 10:53 PM po naganap yan kagabi. Kaya niyan halos ramdam ang pagyanig sa paligid ng Australia, sa Tasmanian at dito sa may bandang southwest ng New Zealand. Ramdam po nila ang pagyanig dyan. So kung may mga Pilipino tayo sa mga taga New Zealand, alisto po dahil sunod-sunod po na medyo may kalakasan o mas malalakas ang mga pagyanig malapit sa inyo dyan sa New Zealand. Samantala naman sa atin sa Pilipinas at mula kaninang madaling araw at ngayong umaga, malamang epekto ito ng solar flare na na-detect ng aking seismograph. So natural noise yan, hindi yan isang malakas na lindol at nanatiling kalmado ang ating tectonic plates. Na wala naman tayo na-detect dito sa aking seismometer. However, mula sa data feed ni PBOX, mula kaninang madaling araw, wala namang naitala na at least magnitude 4.0 pataas na mga paghinig. However, ay meron na agad marami-rami ang mga minor to moderate earthquakes. So tingnan natin sa pinaka-historical earthquake kung ilan na ang total earthquakes natin dahil huling araw na po ito ng April 2025. Aabot ba ito sa 1,000 total earthquakes for the month of April? Well, kung titingnan dito ay nasa 929 earthquakes po yung ating total earthquake ngayon. 896 dito is magnitude 2.0 pataas, 24 sa magnitude 4.0 pataas, at 8 sa magnitude 5.0 pataas, at isang magnitude 6.0 pataas, which is yan yung ulang record. April 22 po yan, 6:17 PM po naganap sa may bandang southeast ng Sarangani Island. Magnitude 6.3 po yung huling na itala rito. Yan yung isang magnitude 6 plus. The rest ay marami pa rin naitala na magnitude 5.0. So pinakamarami ito ngayong buwan kumpara ng mga nakaraang buwan po. So mas agresibo pa rin ang bandang southeastern part ng Visayas at Mindanao at ingat pa rin po. At despite nakakaunti lamang sa Luzon, may mga naitala na rin tayong mga magnitude 5 dyan.
marami-rami rin. At least 3 po ang naging pagyanig dyan. So, ingat po dahil medyo lumalakas-lakas na rin ang mga pagyanig sa may parte ng Luzon. Yan. So, nagiging pinakamarami ngayon ang mga malalakas na pagyanig ngayong month of April. However, mukhang malabo itong umabot sa 1,000 total earthquakes pa rin. Pero pumasok siya at least mahigit sa 920 ang total earthquakes natin for the month of April 2025. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa huling araw na ng April 30, 2025. At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng April 30, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga at ngayong tanghali na, tanghaling tapat na po. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at mag-iingat po sa tinding init ngayon at bigla ang ulan ngayong hapon. At magandang tanghali na po sa ating lahat.